Magandang araw mga bata. Bago natin simulan ang ating klase ngayon ay pangunahan muna natin ng ating dasal. Magsiyo ko lahat. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating talakayin ngayong araw. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang pamilihan. So, may idea kung ano ang pamilihan? Okay. Ang pamilihan ay dito nagtatagpo o isang lugar kung saan nagtatagpo ang producer at consumer. So, ano nga ba ang pamilihan? Ang pamilihan ay isang malawak na termino na tumutukoy sa lugar o sistema kung saan nagaganap ang pagbili at pagbebenta ng mga produkto at serbisyo. So, sabi ko nga, ito isang sistema at isang lugar kung saan dito binebenta ng mga producer ang kanilang mga produkto at ang mga consumer ay dito rin sila bumibili. So meron ditong tatlong types ng pamilihan. So ang unahin natin ngayon ay ang monopolistic competition. So basahin natin ang monopolistic competition. Maraming nagtitinda, ngunit ang mga produkto o serbisyo ay may kakaunting pagkakaiba. So sabi dito class ay may isang produkto na binebenta, ngunit maraming nagtitinda nito. So ano nga bang mga halimbawa nito? Isa ay mga teknolohiya o mga cellphone. Iisang produkto, ngunit may mga iba't ibang brand na nagbebenta nito, like Samsung, iPhone, at iba pa. At isa pa, soft drinks. Like, ang brand na nagbebenta nito ay ang Pepsi at Coca-Cola. At syempre, iba pa ay mga damit or luxury. So, naintindihan ba ang monopolistic competition? So, dito class ay may iisang produkto, ngunit may mga iba't ibang nagbebenta. So, susunod natin ang monopolyo. Basahin natin ang monopolyo. Iisang nagtitinda lang ang may kontrol sa isang partikular na produkto or serbisyo. So, sabi dito class, mono, it means iisa lang. So, siya lang ang may kapangyarihan o nagkumokontrol na magbenta ng serbisyo na to. So, ano nga ba ang mga halimbawa nito class? So, isa ay pwedeng may nilad o ang Meralco. So, ang Meralco ay siya lang ang sumusupply ng kuryente sa Maynila. At ang Maynilad naman ay siya lang din ang nagbebenta ng produkto ay sumusupply ng tubig sa Manila. Naintindihan ba class? Monopolyo. Okay, ang monopolyo ay may iisang produkto at iisang nagtitinda lamang. So, susunod, ang pangatlo naman ay ang oligopolyo. So, basahin natin ang oligopolyo. Iilang nagtitinda lang ang may kontrol sa isang partikular na serbisyo. So, sabi dito class, iilan lang ang nagtitinda lang. So, ano nga bang mahalimbawa nito? So, gasoline station. So, yun ang ating halimbawa ngayon. So, ang gas station ay may iisang nagbebenta siya ng gas at ang may maaari nito ay uunti lamang. So, iilan lang ang nagtitinda nito. So, class, naintindihan ba ang ating talakayin ngayong araw? Kung naintindihan nyo, meron akong katanungan. Okay, bakit nga ba natin kailangan? So, class, bakit nga ba natin kailangan pag-aralan ang pamilihan? Okay, very good. Kailangan sabi niya ay maganda raw natin itong pag-aralan. Bakit? Kasi maintindihan natin at mauunawa natin kung ano-ano ang mga uri ng pamilihan. At syempre, para matutunan natin na magtipid o maintindihan natin ang mga iba't ibang uri nito. So, batid ko naunawaan nyo ang ating talakayan ngayong araw. Ngayon naman ay maglabas kayo ng
malinis na papel at magkakaroon kayo ng maikling pagsusulit. So, madali lang ito, class. Okay, nakalabas na ba ang mga papel nyo? Okay, at babanggitin ko na lang ang inyong mga katanungan. So, 1 to enumeration lang ito. So, 1 to 4 ay magbigay kayo ng mga halimbawa ng monopolyo. Okay, naintindihan ba? 5 to 8, ngayon naman ay magbigay kayo ng halimbawa ng monopolistic competition. Okay, so ang 9 and 10 ay magbigay naman kayo ng halimbawa ng oligopolyo. Okay. Tapos na ba, class? Okay. Thank you. So, ngayon naman maglabas kayo ng malinis na kwaderno at isulat niyo ang magkakaroon kayo ng assignment at isulat niyo ito sa malinis na kwaderno. So, class, magsaliksik kayo at isulat ang ibig sabihin, magsaliksik kayo ng patungkol sa supply at demand. Okay, class? That's for today. Thank you. Goodbye.